October 25th, Dark and Light Side of Life, episode 41, Wednesday. Ito na. Tingnan natin, ano ba yung mga naging sanhi ng problema natin sa araw na ito? At ano ba sana ang dapat nating nakamtan kung napunta tayo sa magandang desisyon at mga choices, di ba? Kasi minsan may mga araw talagang ang alat, may mga araw na ang malas, ang bigat, no? May mga araw na may araw din naman na kahit wala kang pera, ang saya, no? May mga araw din na kahit hindi ka nakakain, parang pakiramdam mo busog ka pa din, no? So tingnan natin kung ano ba dapat. Una, matatag at matapang. Pangalawa, chismosa. Nasa mid ako. Pangatlo, nakaraan. Okay, so ito, no? Yung siguro yung Miyerkules ninyo, pilit nyong tinatapangan, nilalabanan yung mga pagsubok sa buhay. Lalong-lalo na yung mga pagsubok ng mga marites, no? Ng mga tao na walang hinahangad kundi makita kang malungkot, mas bumagsak. Yung parang dun sila natutuwa. Tapos ikaw, pilit mong binabalikan yung nakaraan. Ito yung bahagi ng nakaraan mo na dito ka naging masaya, dito ka pakiramdam mo kompleto, dito ka nagkaroon ng minamahal ikaw, tanggap ikaw, no? Yung mga walang limitasyon. Dito ka naka-focus na sana pwede kang bumalik sa bahagi ng yon ng buhay mo, na sana kung pwede doon ka na lang at huwag ka nang mapunta sa kasalukuyan. Kasi ito yun eh. So, ibig sabihin, pilit mong pinapatatag ang sarili mo sa kabila ng maraming problema, no? Pero yung nagbibigay sa iyo ng solusyon or ng inspirasyon is yung nakaraan at hindi yung kasalukuyan. Kung ihahambing natin ito sa isang relasyon, posible na nagkamali ikaw ng pinili na tao, no? Tapos yung taong kasama mo ngayon, naging sanhi ng marami mong problema, kalungkutan, at nasasaktan ikaw dahil na-realize mo na yun palang iniiwan mo, doon ka masaya, doon ka kumpleto, nandoon yung peace of mind mo, at nandoon yung totoong pagmamahal at respeto, no, paulit-ulit, pero doon yon. So tingnan natin kung ano yung nandito sa bright side mo or sa light side. Una, devil. Pangalawa, Queen of Cups. Pangatlo, the Chariot. Okay. Kasi dito sa kung yung devil kasi is pagkakataon, no? Kung binigyan ka ng pagkakataon na baguhin ang buhay mo, ang takbo ng buhay mo, tungo doon sa tao talagang mahal mo. Ibig sabihin sana, kung may panahon pa na balikan mo yung taong mahal mo, yung taong iniwanan mo, sana binalikan mo. At sana tinapos mo yung kasalukuyan para makapagsimula ka sa taong talagang gusto mong makasama habang buhay. Ito yun. So, ibig sabihin kahapon, Miyerkules, ngayon, Miyerkules, nagdesisyon ikaw na tanggapin mo yung pagkakataon na binigay sa iyo ng Diyos at ng universe, na mahalin yung totoong mahal mo, balikan yung taong iniwanan mo, at tapusin yung kasalukuyan at magsimula ng panibago. Ito sana yon, 'di ba? Kesa naman pilitin mo ang sarili mo maging matatag, masipag, no? Pero hindi ka na masaya, hindi ka na namumuhay sa kasalukuyan, namumuhay ka sa nakaraan. So, di ba mas maganda na mamuhay ka sa kasalukuyan at hanggang sa future? Kasi ito yun eh. Tanggapin mo ang pagbabago, balikan mo yung taong mahal mo, isara mo yung kasalukuyan, magsimula kayo ng panibago. So, ang episode na ito ay nakadepende po sa nakaka-resonate, no? Pero kalimitan kasi, yung vibrations na nasasagap ko is swak at bullseye.
So, kung nandun man kayo sa punto na tinitiis nyo na lang pakisamahan ang tao dahil sa kasal kayo, natatakot kayo sa mga tao sa paligid na kung anong sabihin sa inyo, kung hihiwalayan nyo siya, mag-decide na kayo. Ito yung sinasabi dito, na i-end up mo na, no? I-grab mo na yung opportunity na habang may pagkakataon ka pa na pwede mong balikan yung taong yun, balikan mo. At magsimula kayo ulit. Kung dun ka masaya, dun ka buo, dun ka nire-respeto, doon ka. Yun lang, ganun lang kasimple. Yung mga taong nakikialam sa'yo, hanggang dun lang din sila, nakikialam sila. Pero sarili nila problema, di nila kayang lutasin. So sana, magkaroon lahat ng lakas ng loob na ipaglaban yung totoo, ipaglaban yung nararapat, dahil wala namang ibang mamumuhay magiging masaya kundi ikaw din, hindi sila. Yung mga pakialamera, nangingialam lang. Nasa sayo yan. Magandang gabi.